Yo, what's up? Ako si Alan, isang overweight na cyclist sa gustong mabot ang fitness goal sa pamamagitan ng pagbibisikleta. Itong ride na to ay training laps dito sa Taytay Club, Manila East. Kukuha lang ako ng pangdagdag sa distance ko for this week. Today is Sunday kaya this is also the day na mag-a-update ako about sa fitness journey ko. So without further ado, simulan na natin. As of the moment, bali na sa week number 2 na ako. At ang coverage na to ay from June 10 to 16. Sisimulan ko muna sa mga nabago dito sa tracker ko. Kung mapapansin ninyo, nadagdagan ng column yung tracker at nilagyan ko ng label na activity. Sa activity na column, 3 items ang makikita nyo dyan. Either walk, ride, or yung NA. Kapag walk ang nakalagay, ibig sabihin, hindi ako nakapag-bike pero walking ang naging activity ko ng araw na yon. Kapag naman ride, ibig sabihin hindi ako nakapag-walking pero nakapag-bike naman ako ng araw na yon. At kapag NA, ang ibig sabihin niyan ay hindi ako nakapag-bike at hindi din ako naglakad o nag-walking ng araw na yon. Nabuo ang ganyang concept kasi noong June 12 hindi ako makapag-bike dahil may dapat akong ipaayos sa bike ko. Nanghihinayang ako sa araw na yon dahil wala akong physical activity kaya naisip ko na maglakad para kahit paano naging active ako sa araw na yon. Ay napaliwanag ko na mga changes sa tracker, mag-proceed na tayo sa data na nasa table. Let's start sa June 10. As you can see, wala akong activity ng araw na yan, pero my weight was 84.50 kilograms. Then noong June 11 naman, wala pa din akong activity, pero ang weight ko ay tumaas ng 85.40 kilograms. If you wonder kung bakit wala akong activity niyan, so kasi ang pakiramdam ko niya ng 2 araw, June 10 at June 11. Kaya naging resulta, tumaas yung timbang ko. Pero pagdating ng June 12, naging okay na ulit yung pakiramdam ko, kaya kaya ko na sanang magbike. Kaso ito na yung sinasabi ko na dapat ipaayos ko muna ang bike ko. Kaya as you can see, dito ako nag-start mag-walking. Naka 7.18 kilometers din ako at 1 hour and 25 minutes ang moving time ko. Nang araw na to, bumaba ang weight ko ng 84.95 kilograms. June 13, wala ulit akong activity kasi iniintay ko ma-deliver yung pyesa ng bike na ipapagawa ko sana. Ang weight ko niyan is 84.55 kilograms. June 14, wala pa din yung pyesa and at the same time, no activity din. Ang weight ko niyan is 84.95 kilograms. Yung June 13 at June 14, yan yung araw na mga struggle ako sa food control ko. Tapos sinabayan pa ng wala activity, kaya napaka very inconsistent ng weight ko. June 15, may 10 kilometers of riding ako. Pumunta na kasi ako niyan sa bike shop para ipaayos na yung bike ko kasi dumating na yung pyesa na hinihintay ko. Yun nga lang, hindi pa din siya naayos. Moving time ko that time was 1 hour and 3 minutes. Sobrang traffic kasi niya ng araw na yan. 85.45 kilograms naman ang weight ko. Tapos kanina umaga, nagbike na talaga ako kahit hindi pa ayos ang bike ko. Nakakuha din ako ng 34 kilometers dyan. Moving time is 1 hour and 53 minutes. At itong video na to ang ride na yan. And as of the making of this video, 85.45 kilograms ang weight ko. Ay nako, parang roller coaster ang week na to. So in total, ito yung summarize ng ride ko for this week. From June 10 to 16, 2 times ako nakapag-bike with total of 45.42 kilometers ang distance. Total of 105 of elevations. Total of 2 hours and 56 minutes ang moving time. 2 out of 7 ang naging kompleto kong tulog. And weighing of 85.45 kilograms ako ngayon. May ginawa din pala akong table for walking, pero hindi ko na ira-rundown dahil pwede nyo naman i-post ang video kung gusto nyong makita. For my week number 2, hindi ganoon kaganda naging performance at ang timbang ko. Pero sa tingin ko ay okay pa din naman yan dahil may week number 3 at number 4 pa. Babawin na lang ako sa mga darating na linggo. So paano ba yan? Medyo mahaba na yata ang video na to. Hanggang dito na lang muna. Paalam.